Hi guys! So, hindi ito yung typical na video namin na papatawa kami or nang pinaprank namin yung isa't isa. Gusto ko lang gawin 'tong video na 'to, siguro parang for awareness na din, parang gano'n. So, itong mga nakaraan parang 'di ba hindi kami masyadong nag-a-upload. Kasi ako, I have mental health problem. So, wala sigurong masyadong nakakaalam nun, 'di ba? Parang si Miko lang, tapos siguro may mga mangilan-ngilan lang talaga na nakakaalam. Nung 14 pa kasi ako, nagkaroon ako ng depression after noong mag-pass away nung daddy ko, tapos nagkaroon ako ng mga relationships na parang hindi maganda. So, nag-contribute yun dun sa sa mental health ko na mag-deteriorate. Tapos kasi sobrang close namin ng daddy ko. Tapos, nawala naman na yung depression ko over time since nung kay Cadence, gano'n. Tapos siyempre nandiyan si Miko. Pero ngayon naman, anxiety naman ang nararanasan ko. So, hindi ako nakakakita masyado ng mga influencers or mga content creators, gano'n, na pinag-uusapan 'tong topic na 'to dito sa Pilipinas, ha. Pero gusto ko lang i-share sa inyo kasi siguro mga tips na din paano maka-go through dun sa mga ganitong problems. So, ayun, minsan kasi pagka may anxiety ka or pagka ina-anxiety ka, pagka medyo parang clouded yung utak mo, parang feeling mo parang you're in a rut, parang hindi ka maka-move forward dun sa mga gusto mong gawin, 'di ba? Parang gano'n. So, minsan mahirap maging creative, parang gano'n. Kasi siyempre clouded yung isip mo, feeling mo parang hindi mo magawa, parang lagi kang pagod, parang lagi kang antok, parang gano'n. So, parang ang hirap maging creative kaya hindi kami masyadong nakakapag-upload talaga ng videos. So, ayun, alam ko madaming nakaka-experience nito. Hindi lang openly. Kasi before, teenager ako, lalo na nung teenager ako, nung nakaranas ako ng depression. Parang feeling ko wala akong makausap, lalo na noon 2007, nung nag-start yung sa akin. Naalala ko pa, kasi parang feeling ko wala akong matakbuhan, wala akong ayoko naman din sabihin sa family ko, ayoko naman sabihin sa mommy ko kasi siyempre ayoko mag-alala siya, gano'n. Pero ngayon with my anxiety, si Miko alam ko lagi siya nandiyan para makinig sa akin, gano'n. So, ayun lang, parang tip ko lang is parang first siyempre, ang kalaban mo kasi diyan una, eh, sarili mo, eh. Dapat parang kailangan mo you have to fight the urge to think about things na makakasira sa'yo. Siyempre nakatulong din si God sa akin kasi siyempre lalo na before nung sa depression ko, may mga ginawa ako, alam ng mami ko 'yan, alam din ni Miko 'yan, nakuwento ko sa kanya 'yun. May mga ginawa ako na hindi na kung natuloy 'yun, baka wala ako dito ngayon, parang gano'n. So, find people and find God. Find people that will be there to support you and find God in your heart, find God. Kasi si God, hindi naman niya magugustuhan yung gagawin mo na yun eh. Kasi syempre, di ba, your story doesn't end there. So second, syempre find help. Kung if you have the means to find help, and alam ko ngayon madami ng mga channels for that. May mga online forums, may mga online chats for 24/7. Ilalagay ko na lang sa baba yung mga online chats na 24/7 na may, kung may gusto kayong makausap about this and ayaw nyo ng friends or family, ayaw nyo malaman ng friends or family nyo na you're going through something, those people can help you na malampasan nyo kung ano yung pinagdadaanan nyo. And, pero syempre, mas maganda pa rin kung may support kayo. Kaya, thankful talaga ako na, syempre, nandiyan yung family ko and nandito si Miko kasi
Siya yung laging ano sa'kin dun sa anxiety ko. And sabi nga nila 'di ba, parang when you're down, there's only one way but to go up. Kasi 'pag nasa baba ka, wala ka na ibababa pa, eh. So, pataas lang. So, dapat gano'n na yung thinking natin. Although I still struggle a lot with my mental health and I still struggle up to this day dun sa mga thoughts ko, dun sa mga ano, though hindi na siya depression, yun nga anxiety na siya. Parang mas pinipili ko pa rin na mas i-improve yung sarili ko or mas na-i-prove sa sarili ko na kaya ko. Kasi truth be told, yung sarili niyo lang din ang makakapag-move forward sa inyo. Kahit pa siyempre kahit anong help kung hindi niyo papakinggan yung sarili niyo, story niyo, kung Hindi hindi mo tutulungan yung oo, sarili kung mo. hindi mo tutulungan yung sarili mo, hindi ka mag-i-improve. So, yun lang naman. What are your thoughts on this? It's hard, but katulad ko, di ba, syempre, O, kasi kapag, dati parang hindi ka naniniwala, di ba? hindi ako naniniwala. Mahirap, pero Mm. kailangan, nandyan talaga, kailangan mag-pray, kausapin mo si God, and then, Yes. kailangan yung family mo, or yung loved ones mo, kailangan gawin mo silang inspiration para malampasan mo. Yes, of course. So, ayun lang naman and promise okay ako. Baka kasi isipin niyo hindi ako okay. Okay ako. Yun lang naman. I just wanna share kasi parang kasi nakikita niyo lagi 'di ba na masaya yung video namin. Masaya naman ako. Generally, I'm a happy person. Mm. Lagi akong tumatawa, madali akong patawanin sobra. And ano, ginawa mo rin kasi 'to, 'di ba? Mm. Sabi mo nga wala nga dito sa atin masyadong Mm. gumagawa nito. Tapos yun, kasi nga 'di ba napanood mo yung 'di ba yung mga pinapanood natin, no? Oo. Yun. Napanood namin sila ano, mga Kardashian, Mm. tsaka sila Charlie Charli D'Amelio D'Amelio. na parang sobrang open nila. Pero 'di ba dati parang 'pag nakikita mo lang sila sa TikTok or kumbaga kung ano lang yung pinapakita nila sa social media, yun lang yung nakikita natin talaga. Siguro dahil yun lang yung gusto nating makita. Pero behind that kasi, they are going through the same thing tayo na pinagdadaanan din yun. Kaya para sa akin parang it's okay to talk about this. It's okay to open up. Huwag kayong matakot na mag-open up before yun nga sabi ko na hindi ako nag-open up kahit kanino as in. Kasi parang natatakot ako na siguro ma-judge na ano ba naman yan, parang di wala yan, parang ganun. Kasi yun yung stigma dati, di ba? Na parang wala yan, so, nasa utak mo lang yan, parang ganun. Totoo naman, nasa utak mo talaga yun, pero you can control kasi sometimes yourself. Lalo na pag pinagdadaanan mo yun, kasi kalaban mo talaga yung utak mo eh. Hindi mo mapigilan na isipin yun. Pero just know na madami kayong, lalo na ngayon, madami na kayong pwedeng kausapin. Lalo na maghanap kayo ng support system. Kahit isang tao lang na willing makinig sa inyo, na willing kayong samahan, na willing kayong tulungan. Yun lang. That's more than enough to help yourself. Yan lang naman. I hope na makatulong to sa mga tao. And yun, be positive always. Kasi yun din yung isa nakatulong sa akin. Dati, iyak ako ng iyak. Nung may depression pa ako, iyak ako ng iyak. Lagi akong parang malungkot, galit, o kung ano man. Pero ngayon, mas lagi akong tumatawa, mas ano, although there are episodes, of course, yun, ulitin ko ulit, there are episodes na syempre parang ganun nga, bumabalik ka ulit dun sa parang cycle na ganun. Pero I try not to think about that. And ayun nga, parang I pray. Yun, number one pa yun, pray. When you are feeling down, when you are feeling something na parang hindi kayo, you're not in a nice place or your thoughts are not in a nice place, mag-pray lang kayo and
makakatulong yun. Sobrang makakatulong yun. As in, kasi I've been through that. I've prayed so many times when I was feeling down. And nakatulong talaga siya. It helps me sleep. It helps me, parang mawala dun sa thoughts ko, makabangon ulit. Parang ganun. Tsaka, yun. Thank you, babe. Thank you so much. Oo. Ayan lang, guys. Sana makatulong to. And again, lalagay ko sa comment section yung mga parang hotlines or yung mga websites na pwede nyong kontakin for this kind of things. Hindi ako professional pero I've been through depression and anxiety. So, gusto ko lang din makatulong and pwede nyo din ako i-chat. Kung gusto nyo, pwede nyo i-chat tong page namin. Kung kailangan nyo ng kausap. So, ayun lang. Thank you guys. Good night. Ay, nakakagaan ng loob. So proud of you. Thank you. Thank you for your support as always. You're always welcome. I love you. Love you.